Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang susunod na schedule dito sa nagaganap na PVL Open Conference kasi tapos na po yung round 1. Ngayon naman ay magkakaroon na ng round 2. So ating sinusubaybayan at ating tinututukan itong magiging laro ng Chocomocho Flying Titans at yung pinaka inaasam-asam na kung makakapasok ba sila sa top 8. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, meron din po pala tayong good news dito sa sa Chocomocho Flying Titans. Matapos yung sunod-sunod na pagkatalo nila dito sa sa PVL ay meron po tayong good news officially. Kasi akala ko yung maging laro ng Chocomocho is August 10. Okay, so alam naman natin na August 11 magtatapos yung kanilang duty ni Sisi Rondina dito sa Team Alas. Okay, so August 11 is magtatapos na yung duty ni Sisi Rondina. So which means August 13 yung laro ng Chocomocho is pwede nang makasampa itong star player ng Chocomocho Flying Titans. So ito po yung magandang balita nating ihatid sa inyo. So which means ay ang ibig sabihin lang nito ay merong to the rescue na ngayon itong Chocomocho mula dito sa kailang sunod-sunod na pagkatalo. So sa August 10, ito po yung maging schedule kasi napag-usapan na natin sa ating previous vlog na i-cross match itong top 3 dito sa Pool A at itong bottom 3 dito sa Pool B. At the same time, itong top 3 dito sa Pool B ay i-cross match dito sa bottom 3 sa Pool A. So magkakaroon ng cross match dito. So sa August 10 is hindi pa po maglalaro ang Chocomocho Flying Titans. So ito po yung kagandahan dito na kung saan is mabibigyan pa po ng chance ang Chocomocho na makabangon or makabawi dito sa kanilang susunod na mga laro. Okay, but hindi po yun madali mga kapolitika kasi ang mga susunod na laro ng Chocomocho Flying Titans ay talagang madugo at talagang ikakayod nila ito kasi nga yung top 3 doon sa Pool A ang makakalaban nila. So sa susunod na round, August 10 po yan mag-start. Bukas na po yung magiging laro po sa 1 PM is Akari versus Galleries. Sa susunod naman ay Signal versus Farm Fresh at Capital One versus Nextled naman sa 5 PM. Okay, so hindi pa po maglalaro dyan ang Chocomocho Flying Titans. But sa August 13, tamang-tama po yung timing na andito na hopefully itong si Sisi Rondina para to the rescue na siya dito sa Chocomocho Flying Titans. So sa August 13, ito po yung maging schedule. Cherry Tigo versus Chocomocho Flying Titans sa 1 PM. Sa 3 PM naman is CCS versus Petrogas at PLDT versus Zeus Coffee. Okay, so yan po ang official na maging schedule sa August 13. But yung maging laro po ng Chocomocho, yung laro na pinakina-aabangan ng lahat is sa August 17 po yung maging laro ng Chocomocho versus dito sa CCS or itong Creamline Cold Smasher. So inaabangan na po ito. Now meron kasing issue na kumakalat ngayon dito sa PVL mga kapulka. Meron ako nakitang post na kung saan is kahit Creamline na po yung naglalaro ay tila matamlay yung pagtanggap ng mga Filipino fans dito sa volleyball na kung saan is nakita natin doon na wala pa sa 1/4 yung nanonood at bumibili ng ticket dito at alam naman natin na nakakahatak lang ng viewers doon personally sa arena or sa stadium man yan itong kupunan ng Chocomocho at itong kupunan ng Creamline Cold Smasher. But ngayon na tila medyo dihado nga itong Chocomocho Flying Titans ay magandang balita po na hinahantay muna itong si Sisi Rondina na makasampa dito sa August 13 bago magi-start yung laro ng Chocomocho. Kasi kung sa August 10 yun, kung matatalo sila dito kasi ang susunod na makakalaban nila is itong Cherry Tigo, medyo mabigat po yan. Okay, so hopefully is makakabawi dito kasi andito na si Sisi Rondina. But ang key talaga dito, ang pinaka gagawin talaga dito ng coach ng Chocomocho ay dapat mag-focus na lang si Coach Dante dito sa mga local players niya. Kasi ang magiging mangyayari dito is itong si Sisi Rondina na lang ang
imaginary na maging import ng Chocomocho talaga. Kasi pwede namang tumbasan ni CC Rondina yung ability ng mga imports. Actually, nakaka 30 plus points pa nga siya doon sa All Filipino Conference. So ito na lang yung ikakayod ng Chocomocho, at yung kanyang mga kasamaan dapat yung paigtingan lang is yung depensa. Kasi when it comes to offense is andito naman sila si Rubino, pwede silang mag-stand out or mag-spark doon sa laro. Yun nga lang, minsan itong si Tubino is hindi siya consistent, mga kapolitika. So ito yung dapat i-work out niya kasi merong times na off yung kanyang laro. But dito kay CC Rondina is talagang consistently maganda talaga ang naging laro ni CC Rondina, as long as ibabad lang siya. So ang ano na lang dito, i-workout na lang ng team ng Chocomocho is yung depensa, kasi sa offensa is andyan na si CC Rondina. Okay, so ito yung at sa August 17 pala is maglalaro na rin itong Creamline Cold Smasher at Chocomocho Flying Titans. Ito yung sinasabi actually na napag-usapan na natin ito doon sa ating previous video, at sobrang dami nga nag-react na ang sinasabi natin saan daw yung ating ebidensya na pinagbibigyan daw ng isa't isa itong mga laro, especially doon sa All Filipino Conference. Mga kapolitika, itong PVL po is hindi lang po ito entertainment. Actually, ito rin ay kailangan na kumita yung PVL, kasi pag wala itong Chocomocho at Creamline, most especially dito sa finals at even sa semifinals, ay talagang malulugmok po, kasi itong mga players ay binabayaran yan. Merong mga yan na dapat kumikita yung ticket ng PVL para mabayaran yung mga utilities at itong mga mga gastusin din dito sa loob ng court. Okay, so saan sila kukuha ng mga panggastos dito kung walang bumibili ng ticket? So ngayon pa lang is kinakailangan talaga na pag-iigtingin na itong Chocomocho Flying Titans at itong Creamline Cold Smasher ay makapasok, at sana man lang is pagbigyan ng Creamline itong Chocomocho, kasi sa sinasabi na natin doon sa ating previous vlog na sa 7 and 8 ito pa yung gray area, kasi sa 1 to 6 ay talagang naaninag na natin sino ba yung mga teams na nandun sa 1 to 6, but dito sa 7 to 8 is ito yung slot or ito yung ranking na pinag-aagawan. So ano ba yung mga teams na nag-aagawan sa 7 and 8? Andyan yung Farm Fresh, andyan yung Petrogas, at andyan yung Nextled at itong Chocomocho. So ito yung mga teams na nag-aagawan dito sa slot ng 7 to 8. So ito yung dapat i-workout, kasi nakikita naman natin doon na sobrang laking although isa lang yung ipanalo ng Chocomocho, but sa mga times, sa mga moment na nasa 5 set nila yung 5 set yung laro, is meron din po silang points doon. Even 5 set is natatalo sila, meron din pong points ang Chocomocho doon, which is malaki po yung naging point dito ng Chocomocho Flying Titans. So ito yung i-workout nila sa mga susunod na laro, na kung saan is dapat talagang makarga itong Creamline at itong Chocomocho, kasi alam natin na ito yung bumubuhay dito sa industriya ng volleyball sa ating bansa. Okay, so mga kapolitika, ang tanong na lang dito is kasi makakasampa na nga si CC Rondina dito sa August 13, is kaya bang buhatin ni CC Rondina ang kanyang team para makasampa dito sa top 8 or top 7? So ito po yung malaking katanungan sa ngayon, na kung saan ay kung makakasampa ba itong Chocomocho dito sa top 7 or top 8. Kasi after nung masala lahat, after mag cross match itong mga teams, ay sasalain yung magiging top 8. So itong ranking base dito sa point system ng FIVB. So yung rank 1 is kakalabanin niya yung rank 8. Yung top 2 naman is kakalabanin niya yung top 7, and so on and so forth. So ganun po ang maging sistema dito. Ang importante lang dito mga kapolitika ay makasampa ng top 8 or top 7 itong Chocomocho. But after that is medyo medyo may malaking dagok pa rin, kasi kakalabanin nila yung mga top teams sa taas. But mga kapolitika, wala pong imposible, kasi andito naman si CC Rondina at proven and tested na nga yung kanyang skills sa pagbubuhat ng team. Okay, so ang malaking tanong na lang ngayon is makakasampa ba or kaya bang habulin ni CC Rondina yung kanyang team na makasali dito sa top 8 sa susunod na round. Mga kapolitika, huwag kalimutang mag-comment down below, mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue.